Masayang araw po mga ka-PL. Magsipaghanda po tayong lahat mga kababayan. Kasi meron po tayong gagawing malaking piging. Pagdiriwang victory party mga kababayan para po sa ating pangalawang Pangulo. Katagumpayan para sa ating BP Inday Sara mga kababayan. Kasi mismong mga taga-usig ng ating pangalawang Pangulo sa kanyang impeachment trial, mga kababayan, mismong sila, parang ramdam na po nila, mga kababayan, na malabo pong ma-convict ang ating pangalawang Pangulo. Oh, di ba? Malabong ma-impeach si BP Inday Sara, mga kababayan. Kaya meron po tayong gagawing malaking victory party, malaking piging pagdiriwang po para sa ating pangalawang Pangulo. O eto ho, ang tila pag-amin ng mga taga-usig ng ating pangalawang Pangulo. O eto po ang sabi, mga kababayan, ni Attorney Ligutan. Nakialam na itong mamang ito. Para ng politiko ang datingan. Magkasing tono na po sila ni Trililing. Oh, eto sabi niya, oh. Ligutan warns of possible people power after Sara acquittal. Kaya pala pinamamadali na ng ating pangalawang Pangulo, mga kababayan, ang impeachment trial laban sa kanya. Kasi mismong siya, posibleng alam niya na rin po, mga kababayan, na malabo talaga siyang ma-convict. Malabo siyang ma-impeach. Sa kanya pa rin po ang katagumpayan, mga kababayan. Asartalo na naman ito, mga kababayan, ang mga taga-usig ni BP Inday Sara at higit sa lahat, itong mga nagnanais na ma-impeach ang ating pangalawang Pangulo. Lagot kayo. Pag naging presidente si Inday Sara, mga buwakan ng ina nyo. Lahat kayo tigok. O ito pa, House Private Prosecutor Amando Ligutan warned that another people power revolution could erupt if Vice President Sara Duterte is acquitted in her impeachment trial. Ligutan said government official must be held accountable through the constitutional mechanism provided by law, stressing that accountability should be pursued within the country's democratic and legal framework. Kasi kayo masyado kayong nagmamadali sa impeachment ni BP Inday Sara. Minadali ninyo Wala pa nga kayong matinong ebidensya, wala kayong matinong testigo, ipinasalang nyo na kaagad sa Senado ang impeachment trial sa pangalawang Pangulo. Kaya ayan ngayon, nagkawindang-windang ang inyong mga testigo, maging kayo hindi nyo kayang patunayan na nagkasala nga ang pangalawang Pangulo. Kaya ito ang naging tinuran nila, mga kababayan, ay parang malabo ma-convict ang pangalawang Pangulo. Ma-acquit ito. Kaya nagbabala na lamang po itong si Ligutan na kung sakasakali mang ma-acquit ang ating pangalawang Pangulo, mga kababayan, people power daw po.
Sa palagay nyo, may sasama sa inyo? Ha, ligutan? Halimbawa, kung sumama ka man sa people power na yan na sinasabi mo, gaano ba karami ang bilang ninyo? Sige nga, di hamak na mas marami ang mga DDS eh. Sino aasahan ninyo sasama sa inyong people power? Mga kakamping? Wala na. Lusaw na ang kakamping dahil si Leni Robredo nakimarcos na rin. Ang mga kakamping hindi na galit ngayon kay BP Inday Sara. Marami na nga kumakampi kay BP Inday Sara na mga kakamping at dilawe. Ilan na lang ang mga dilaw na mga nalalason, itong mga natitirang dilaw na lason ngayon sa ating bansa. Ilan na lang yan. Karamihan ng mga dilaw nakakaintindi po sila at karamihan po sa mga kakamping ay naiintindihan na po nila ang totoong sitwasyon na nangyayari ngayon sa ating bansa, lalong-lalo na sa korupsyon. Sino sasama sa inyo? Baka nga, etong mga kakamping at mga dilaw na matitino, nasa DDS na ngayon eh. Tapos, gusto nyo ng people power? Paano magkakaroon ng power kung wala kayong people? Ligutan naman, sir. Nagpapatawa ka yata. Nakakatawa. People power pa binanggit, mga kababayan. Kung sakasakali, ligutan, manawagan ka ng people power laban sa kasalukuyang administrasyon, baka may maniwala pa sa'yo. Kung lang naman na manawagan ka ng people power laban dyan sa mama na nakaupo sa palasyo. Kung hindi, di wala. People power pa gusto nitong mama na ito, mga kababayan. Akala mo naman may sasama sa kanila. Wala lang ang tao. Sino-sino kayo? Kayo na mga prosecution na lawyer ng taga-usig ni BP Inday Sara. Kayo. Ilan ba bilang ninyo? Gano'n ba karami bilang ninyo? May bilang ba si Jerbil? Madadala niya ba mga tao niya rito para magsagawa ng people power? Siligutan, mga kababayan, parang ano na to parang politiko na rin ang bibig, no? Kung makapagsalita laban sa pangalawang pangulo, parang trililing 2.0. Ligutan, sir, ligutan. Hindi po kita pinabasto, sir, Nagbibigay lang po ako ng komento. Sir, malabo yung sinasabi mo na yan na people power. Naku, wag niyo na pong pangarapin na mangyari yan. Malabo ho mangyari. Sa bagay, demokrasya tayo, pwede niyo pong gawin yan. Tignan po natin kung gaano kayo karami. Baka langawin po kayo. Nako, inahamon nga namin kayo. Sige nga, hamunin namin kayo. Kapag ka hindi na-convict si BP Inday Sara, magsagawa ka agad kayo ng people power. Tignan namin kung gaano kayo karami. Sana wag kayong langawin, sir. Kasi pag nilangaw kayo, mapapahiya lang po kayo. Pag-uusapan kayo, papahiyain kayo, kukutsain kayo. Hindi lang sa bansa natin, maging sa ibang bansa na nakasilip po sa atin. Mali ang pinasukan mo, Sir Ligutan. Maling-mali. Okay, ito pa, mga kababayan. Kumakalat ito ngayon sa social media. Itong dalawang video ni Duwag, Duwag na Gutesa. Marines na walang yagballs. Duwag, natakot, makipaglaban para sa tama, kundi umanib sa may mga tama.
Tsaka po natin bigyan ng reaksyon. Panoorin po muna natin mga kababayan. Eto na ho. Dala ng takot at pangamba, lahat ng nakalahat sa pinabit na kanilang ginawa ay aking nasabi na nasaksihan o kahit hindi ito totoo. Pati ang pagsabi ng pagpasama ako sa 3 beses na delivery ng mga balita sa alleged bahay ni Speaker Martin Romualdez sa Forbes Park, wala akong naging direktang kontak o nakita man lang si Speaker Romualdez sa nasabing address. Tungkol sa nasabing isyo, hands off na ako. Ayaw ko nang balikan ang bangungot ng mga sandaling nangyari sa buhay ko. Magulang ako para sa pamilya ko. Gusto ko ng tahimik na buhay para sa kapakanan ng pamilya ko. Ginawa ko ang sinumpang salaysay na ito nang walang anumang pag-aalinlangan at ng buong pusang loob bilang patunay sa lahat ng ito. Aking nilagdaan ang kasulatang ito ngayong ika-13 ng Agosto 2026 sa harap ni Attorney Melvin Kalimag sa lungsod ng Pasig, Metro Manila. Oo. Hindi mo nabibigay yung hard copy doon sa korte. Hindi ikaw pa lang sa'yo mabubulok yung mga... Oo, yung dokumento. Yung i-copy na lang sa korte. Ayan. Sige, kwento mo. Isa lang yung i-ano mo. Oo. Baliktad. Yung malaki pa ng mga... Ay, malaki. Ano mali? Check mo nga bro, baka may nakaligtaan tayo. Black ba to? So hindi kayo lawyer ni ano? Gutesa, hindi po ako yung lawyer. Ako lang po yung nag-notarize ng document just Notary Public. O ayan mga kababayan, pinalalabas po nitong si Gutesa na di umano'y tinakot siya ni dating Congressman Mike Defensor at Senator Rodante Marcoleta. Kaya nasabi niya ang kanyang naging unang salaysay sa Senate Blue Ribbon Committee na si Marcoleta pa ang chairman. Tinakot lang daw siya. Pinilit lang daw siya, mga kababayan. Kaya ngayon, nag-recant siya. Gutesa, napakaraming ebidensya. Nakasama ka na nag-deliver ng maleta. Tapos sasabihin mo na tinakot ka at pinilit ka lang ni Marcoleta at ni Defensor. Sinong maniniwala sa iyo, sir? Ha? Sa palagay mo, natutuwa ang mga Pilipino sa ginawa mo ngayon kumpara sa mga nagawa mo noon nung ibinunyag mo ang baho ni Romualdez at ng iba pa kasama si Bangag sa Senado. Sige nga, kumparahin natin. Di hamak na mas maraming nagagalit sa iyo ngayon, Gutesa. Tawagin ka ng ating mga kababayan duwag, bayaran. Ba't ka natatakot? Eh yung 14, ba't hindi natatakot? Ba't ikaw natakot? Kasama nung 4 pa na bumaliktad. Nais lang daw po ni Gutesa, mga kababayan, ng mapayapang buhay para sa kanyang pamilya. Sa palagay mo, Gutesa, magiging mapayapa ang buhay mo? Ikaw na lang, wag na nating isama yung pamilya mo. Sa palagay mo, magiging mapayapa at matahimik ang buhay mo? Pagkatapos mo mag-recant? Oo, narin na tayo, nag-recant ka. Pansamantala, Gutesa, magiging mapayapa ang buhay mo. Habang ito ang administrasyon. Paano pag nagpalit na ng administrasyon? Paano pag naging presidente na si Sara?
Di bagay kasama ka sa mga hahabulin dahil nakipagsabuatan ka sa mga kawatan? Kasama ka sa makukulong. Plunder pa ang ikakaso sa'yo dahil di umano'y nabayaran ka, nakatanggap ka ng maleta na mula po yun sa kabanang bayan. Plunder ang magiging kaso mo, Gutesa. Walang belyon. Hindi ka na makakalaya o nasaan yung hinahanap mo na mapayapang buhay. Wala rin. Panandalian lang. Ilang taon lang. 1 taon lang mahigit. Kasi magtatapos na ang administrasyon na to eh. Papalit na ang Duterte administration eh. Doon ka sisingilin. Yan ang pinakamalaking maling ginawa mo. Kung nagtiis ka lang sana ng 1 taon mahigit ng hirap, patatapos din naman yan eh. Mapapalitan din ang presidente. Hahabulin din ang mga totoong may sala. Pero yun nga, pag hinabol na yung mga totoong may sala, kasama ka sa hahabulin. Congratulations. Gutesa. Oo, kapayapaan ba hinahanap mo? Matatagpuan mo yan. Alam mo kung saan? Sa loob mismo ng kulungan. Congrats! Gutesa, duwag ka kasi. Ha? Duwag ka kasi. At ayon pa sa mga dati mong kasamahan, nabayaran ka rin daw ng malaking halaga. Humanda ka. Okay, ito pa isang balita, mga kababayan, palibhasa. Malapit na po ang 2028 election. Tatakbo na naman po sa pagka-mayor itong mama na ito. Ngayon pa lang, nagparamdam na mga kababayan, ha? Mga DDS, sa Kamaynilaan, mag-iingat po kayo, ha? Baka mabudol na naman po kayo. Nabudol kayo nung tumakbo si Marcos, sinuportaan ninyo. Tapos nabudol ulit kayo nung tumakbo itong mama na ito, na itinaas pa ni BP Inday Sara ang kamay, binoto ninyo. Mabubudol na naman yata kayo sa 2028 election, mga kababayan, pag tumakbo ito sa pagka-mayor ulit sa lugar ninyo sa Maynila. O ito ang sabi po ni Isko Moreno, mga kababayan, ha? Nagparamdam na. Kunwari, bumabanat na, mga kababayan, pero tapos na po, Mayor Isko. Ha? Tapos na. Dumikit ka na sa ngagba. Kaya karamihan ng mga tao sa Maynila wala nang tiwala sa iyo. Oportunista ang datingan mo para sa kanila. O eto sabi niya, Isko Moreno said, sa totoo lang, nakakahiya nangyayari sa Senado. Lahat ng kriminal nagkampi-kampi para iabsuelto yung sarili. Ayan ha. Huling barahan nila yung tumatakbong presidente ang mag-absuelto sa kanila. Ayan. Huwag kami lukuhin nyo, lelang nyong panot. Ayan daw po ang sabi ni Isko Moreno, mga kababayan. Meron siyang pinangalanan ng mga nasa Senado na nagkampi-kampi. Ay, hindi naman niya pinangalanan, nabanggit lang. Ayan, meron siyang binanggit na nasa Senado na nagkampi-kampi di umano. Ha? Ang mga kriminal, mga kababayan. At ito pa, yung isang tumatakbo daw ng presidente. Ba't di mo pangalanan, Isko, kung sino-sino yan sila? Tapos ngayon, kunwari, galit-galitan ka sa mga nangyayari dyan sa impeachment trial at sa Blue Ribbon Committee. Para ano, Isko? Para suportahan ka uli, ibuto ka uli. Sinayang mo, sir. Sinayang mo ang mga kababayan mong taga Maynila. Nagpadala ka. Hindi ka man lang umiwas ng kaunti, kundi dumikit ka talaga sa isang taong bangag. Diyan ka nasira eh. Dumikit ka sa bangag, wala ka rin prinsipyo, wala ka rin paninindigan, Isko eh. Okay na sana eh.
Bida na ang datingan mo nung nanalo ka eh. Kaso, karamihan ng mga Manileño, sinusuka ka na ngayon, Mayor Isko. Kaya, sa 2028 election, huwag ka nang mag-expect na mananalo ka pa. Dahil ayaw na di umano ng mga taga-Maynila sa'yo. Iilan na lang ang may gusto sa'yo. Sinayang mo lang ang maganda mong karera. Ganda na sana mga kababayan eh. Kaso, wala eh. Marami talagang tao, mga politiko na walang prinsipyo, walang paninindigan. Pagka nakarinig ng kalansing, kalansing ng kutsara at tinidor, nag-iiba po ang prinsipyo. Nawawala ang prinsipyo, nawawala ang pinaglalaban, nawawala ang totoong lingkod bayan. Okay, o eto pa. Panoorin natin itong panibagong expose ni Amy Marcos, mga kababayan. Kayo na lamang po ang humusga, mga kababayan, sa mga sinasabi nitong senadora. Ano ho? O, panoorin na ho natin. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Isa-isa yan, na biglang babaliktad. Dahil premessure, tinakot ang pamilya, at halos tinutukan ng asawa at anak. Sino yung mag-recant? Sino yun, ma'am? Alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Si Gutesa ngayon. Si Gutesa po ba? Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. Dahil doon, may personal knowledge at matapang na ibinunyag ang lahat. Talaga naman, tinakot ng todo-todo ang mga pobreng testigo. Hindi tama itong gawain. Sa palagay nyo, mga kababayan, sino po talaga ang tinutukoy ni Amy Marcos na mababayaran, tatakutin at babaliktad? Yung bang natitirang 14 na lang na mga dating sundalo? Meron pa palang +3. Nilalabas pang 3. Mga active daw yan. Sa palagay nyo, yung 14 kaya? O si Gutesa? Kasi natanong ng media, sino po ito, ma'am? Si Gutesa ba ito? Sinakyan niya eh. Sinabi niya na, kasi siya ang may pinakamatinding pahayag. O, aniya. Senator Amy, palagay ko, wala na. No? At huli na itong si Gutesa. Kasi nanindigan na po, Senator Amy, ang 14 na wala nang babaliktad sa kanila. Hindi sila magpapabayad. Itutuloy nila ang laban kahit san mang korte sila umabot. Itutuloy nila ang laban. Nakausap po namin itong 14 na natitira, Senator Amy. Hindi sila magpapabayad. Kaya sa palagay ko, mga kababayan, si Gutesa lang ang tinutukoy nitong si Senator Amy. Huli niya nga lang nasabi itong mga sinabi niya. Kasi kanina lang lumabas tong video na ito eh. Samantalang si Gutesa, noong isang araw pa nakapag-recant. Meron na nga panibagong recantation statement si Gutesa eh. Late na si Senator Amy sa mga sinabi niya, mga kababayan. Sana wala nang susunod kay Gutesa. Wala nang susunod dun sa 4 na nag-recant at bumaliktad. Sana mananatili na itong 14 na makikipaglaban sa korupsyon na ipinaglalaban nila ngayon. Okay, ito pa, huling balita, mga kababayan. Alam na po ninyo ito. Itong tungkol po sa 2 ahensya ho, mga kababayan, na under po ng DSWD na kinuha po ni Bongbong Marcos. Inilipat niya po sa Presidential Commission for tawag ito sa Office of the President pala, sorry. O ito ho ang balita, Inilipat na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Presidential Commission for the Urban Poor o PCUP at National Anti-Poverty Commission o NAPC. Pabalik
sa Office of the President, mga kababayan. Ibig sabihin, pabalik. Under ito noon, itong dalawang ahensya na ito sa Office of the President na hiwalay ng ilang taon, ngayon ibinabalik niya. Okay? Ituloy ko lang ha. Sa nalagdaang Executive Order number 123 nitong Agosto 18, 2026, official nang tinanggal ang dalawang ahensya sa ilalim ng DSWD para direktang hawakan ng Malacanang. Ayon sa palasyo, ginawa ito para mas mabilis at mas epektibo ang mga tulong at programang kontrahirap. Kontrahirap, mga kababayan, para sa mga mahihirap nating kababayan. Agad namang ipinatupad ang nasabing utos. Dalawang ahensya sa DSWD kinuha ni PBBM. Ayon po sa mga usap-usapan, mga kababayan, kwento-kwento ng ating mga kaibigang abogado na may nalalaman po lubusan sa batas at sa mga ahensyang ito na kinuha pabalik ni Bongbong Marcos para isailalim po sa kanyang tanggapan. Itong dalawang ahensya na ito na nabanggit po natin kanina, itong PCUP at saka NAPC, mga kababayan, ito di umanong dalawang ahensya na ito ang pinaglalagakan ng mas malaking pondo. Mas malalaking pondo ang inilalagay sa dalawang ahensya na ito di umano, mga kababayan. Tapos, kinuha pabalik ni Marcos sa kanyang tanggapan. Mga kababayan? Para daw mas madaling makarating sa ating mga kababayan ang tulong at ang mga programa. Hindi nga. Yan ba talaga ang gusto ninyong mangyari o baka naman ang pondo? Mga kababayan, itong dalawang ahensya na ito daw ang may pinakamalaking pondo taon-taon. Tapos, kinuha ni Bongbong Marcos. Inagaw niya. Di yung pondo, sa kanya na. Siya na po ang may pagdududa ang mga tao, mga kababayan. Questionable ito, Mr. President. Tagal lang nasa DSWD niyan. Nasa ilalim ng pangangalaga ng DSWD. Bakit pa ho ninyo kinukuha? Wala ho ba kayong tiwala sa DSWD? Kaya nyo kinuha at isinailalim nyo sa inyong tanggapan? Pwede naman kayong mag-atas. Kayo po ang Pangulo. Pwede mong atasan ang DSWD kasi under ito sa kanilang ahensya. Itong dalawang ahensyang kinuha ho ninyo. Bakit kinakailangang talagang isailalim po ito sa inyong tanggapan, Mr. President? Na kayang-kaya naman sanang gawin ng DSWD ang pagpaparating ng mga tulong sa ating mga kababayan sa pangunguna nila at nitong dalawang ahensya na ito. Bakit kinakailangang ikaw talaga ang manguna, Mr. President? Maliban sa kaipalan, yung ginagawa mo, trabaho ng may trabaho, inaagaw mo. Kaipalan yan, mga kababayan may malalaking pondo di umano ito, Mr. President. Hindi kaya ang pondo ang dahilan. Kaya gusto nyong kuhanin ito. Itong dalawang ito. Hindi pala gusto. Talagang nakuha niya na, mga kababayan. Hindi kaya yan ang dahilan. Mr. President, nagdududa ho kasi yung mga kababayan natin na baka daw dahil sa pondo.
malalaking pondo at baka daw ibulsa na naman daw ito, mga kababayan. Nako, gaano kaya katotoo? Ano ho? Sa bagay, malalaman po natin gayong nasa kanya na po ang dalawang ahensya. Antabayanan po natin kung ano ang magagawa niya. Minsan na nga siya naging DA secretary di ba? Ang presidente natin. Naging DA secretary siya. Ano nagawa niya? Di ba wala rin naman? Tapos ngayon, dalawang ahensya pa. Ang hahawakan niya, mga kababayan. Kaya niya kayang gawin to? Kayo na lamang pong humusga. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.